barsyadang balita dito sa Frontline Express. Tatlong bagyo sa loob at labas ng bansa binabantayan ng Pag-asa. Habagat patuloy na magbubuhos ng malakas na ulan sa Western Luzon kasama po ang Metro Manila. Napahaba daw ang bakasyon ni Senator Loren Legarda at ng anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Pinunanayan ng Ombudsman. Passports ng mag-ina, posible nga bang ipakansela? Hiling ng mga abogado ni VP Sara Duterte na oral arguments para sa kasong grave threats, pinagbigyan ng korte. Marikina Congressman Marcy Teodoro nahaharap sa mga kasong sexual assault at acts of lasciviousness. Sa Presinto 5, security guard sa Valenzuela binaril ang katrabaho dahil sinusumbong daw siya nito sa kanilang amo. Tatlong bagyo nga pong binabantayan ng Pag-asa sa loob po yan at labas ng ating bansa. Isa na po dyan ang bagyong Neneng. Kaugnay ng balitang yan, may express update ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, ano nga bang magiging epekto nito sa ating bansa? Yes, magandang tanghali, Ma'am Chat. Magandang tanghali sa ating mga manonood. Ito pong ating binabantayang tatlong bagyo sa ating nakapaligid sa ating bansa ay humihila ng habagat. Ito pong dalawang bagyo na mas malapit sa ating bansa. Pero ito pong napakalayo ay wala naman pong direktang epekto sa atin. Ito ay huling namata ng Pag-asa sa higit 3,000 kilometers pa ang layo sa eastern section ng Mindanao at hindi po yan natin inaasahang papasok sa ating area of responsibility at napakalayo nga niyan, kikilos yan ng medyo malapit dito sa kanto ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Pero wala po yang magiging direktang epekto sa atin. Ito namang bagyo sa labas ng PAR sa may West Philippine Sea, kagabi po yan humabol sa pagiging bagyo. At yan po ay hindi rin natin inaasahang papasok sa ating area of responsibility. Yan po ay kikilos lamang dito sa ibabang bahagi ng patungo dyan sa area ng Hong Kong. At wala rin po tayong nakikitang direktang epekto niyan. Hindi po yan tatama sa lupa. At ang bagyong Neneng naman, alas 2 yan kahapon, naging bagyo, ay hindi rin po natin inaasahang tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po ay kikilos lamang papunta dito sa southern portion ng Japan at Taiwan at mananatiling nasa tropical depression category. Hindi natin yan inaasahang maglandfall or tumama sa lupa, pero ito pong dalawang bagyo na mas malapit sa ating bansa ang patuloy na nagpapalakas ng habagat o southwest monsoon na nagdudulot po ng malawakang pagulan, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin po sa ating habagat, posible pa rin yung ating mga heavy at kuminsan intense rains, yung ating mga walang humpay na pagulan sa mga areas ng Zambales, Bataan, kasama po dyan ang Occidental Mindoro. Samantalang posible naman yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan dito sa Metro Manila at malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Ganun din po sa areas ng Cavite, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro at maging dito sa Bulacan, Rizal, kasama po dyan ang Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija. May mga pagulan pa rin tayo sa areas ng La Union, Pangasinan. Kasama po dyan ang Kabundukan. Dyan sa Cordillera, ang Abra, Benguet. Kasama na rin po dyan ang Baguio City. At sa mga susunod na araw, nakikitaan po natin ng pag-taper down o pag-atras ng bahagya. Ito ang ating habagat, pero mananatili po yung aktibo. Again, hihina po, pero mananatiling aktibo at magpapaulan pa rin po yan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pero dito sa Metro Manila, makikita natin na mababawasan po yung ating mga pagulan. Magpapakita na ng bahagya yung ating araw, pero maghanda pa rin po tayo mga kapatid sa mga posibleng pagulan at thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Ciao! Maraming salamat. Yan nga po ang ating lagay ng panahon. Maraming salamat nga kay Alvin Pura para po sa ating lagay ng panahon. At dahil nga po sa red rainfall warning, itinaas nga po ng Pag-asa sa probinsya ng Bataan. Stranded po ang ilang motorista dahil sa binahang mga highway dulot ng umapaw na mga ilog. Para po sa update live mula sa bayan ng Hermosa sa Bataan, meron tayong express report kasama ang ating News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kamusta anong diskarte ng mga motorista sa baha dyan? Zarina, bumubuhos na naman ng malakas na ulan dito sa malaking bahagi ng Bataan sa mga oras na ito. Actually, maya't maya pa rin ang pag-ulang nararanasan sa malaking bahagi ng probinsya. Kaya talagang mabilis din na tumataas na naman ang tubig o yung baha sa maraming lugar. Kaya nga diskarte muna ng mga tricycle driver, shift muna sila ngayon sa pagiging bangkero. Nakahilera na lang muna sa gilid ng kalsada sa barangay Daungan ng mga tricycle. Halos malapit ito sa main road pero inaabot pa rin ang tubig.
Itunuro kasi ang mataas na bahagi ng lugar para ligtas na maiparada ang kanilang panghanap buhay kahit papano. Bigla na naman kasing tumaas ang baha sa kanila dahil lamang sa magdamagang ulan simula kagabi. Kaya para may kitain, naghahatid na lang daw ng pasahero mga tricycle driver gamit na ang mga bangka. 20 pesos lamang ang singilan sa kada pasahero. Sabi ng mga residente, nabulaga na lang sila paggising kanina na mataas na naman ang tubig. Umaabot nga raw ng halos 6 na talampakan pa sa pinakamababang bahagi ng barangay. Putik ang tubig na bumabalot ngayon sa mga bahay at daan. Galing kasi ito sa umapaw na katabing ilog na mabilis pang pinapataas dahil sa mga tubig na bumabagsak naman sa may kabundukan. Samantala, sa bayan ng Mariveles, stranded at perwisyo sa maraming motorista ang baha sa may Roman Highway sa barangay Kabkaben at Town Site. Kakaunti na lang tuloy yung mga motorista na naglalakas loob lumusong sa malalim na baha. Zarina, sa mga oras na ito, actually itong kalsada na daungan, makikita ninyo talagang puro mga bangka na, yun nandito sa may pinakabungad. Actually kahapon, halos humupa na yung baha dito sa areang ito at talagang hindi na kayang itong abutin ng bangka dahil hanggang bukong-bukong na lamang yung tubig mga bandang 5 to 6 p.m. yesterday. Yan, hindi talaga halos umulan sa maghapon. Malayo sa sitwasyon ngayon na talagang mayat-maya at minsan nga talagang intense rain pa yung nararamdaman o nararanasan dito sa bayan ng Hermosa. Zarina. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Hermosa, Bataan. Samantala sa Mindoro mga kapatid, patay sa landslide ang isang motorista. Sa isang bayan po yan, sa Puerto Galera. Inaayos lamang daw ng biktima ang parking ng kanyang motorsiklo nang biglang gumuho ang lupa mula po sa bundok sa barangay Sinandigan. Pagkaraan ng ilang oras, nahukay ang katawan ng biktima pero hindi na nga nakaabot ng buhay sa ospital. Sa Mamburao Occidental, Mindoro, nasa gitnang rescuers ang 8 residenteng stranded sa bubungan ng kanilang tahanan. Kasunod po yan ng lampas taong baha. Habang sa bayan ng Magsaysay, 2 ring stranded ang nailigtas sa rumaragasang tubig sa ilog habang nangunguha daw ng kahoy. Sa bayan naman ng Abra de Ilog, nilamon na ng ilog ang ilang bahay. Habang sa bayan po ng Nawan sa Oriental Mindoro kung saan pumutok ang ilang ghost flood control projects, umapaw na rin ang maraming ilog. Nanawagan po ngayon ang lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro na huwag isantabi ang mga programa kontra sa baha kahit gumugulong na ang investigasyon sa mga katiwalian sa proyekto. Anong tulong kailangan namin? Sana natapos na ito. Budget season na naman. Sana hindi ganun kadali makalimutan ng bayan na may problema pa rin. Habang nagkakagulo sa usapin ng accountability, nananatili pa rin kaming lubog sa tubig. While they're doing the investigations, sana na sasabayan ng pagsusolve ng problem. Nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Remedios Pumping Station sa Maynila. Sinuri po nila ang kondisyon ng nasabing pumping station sa gitna po yan ng mga pag-ulan na nararanasan ngayon. Layon nga nitong mapabilis ang pagpapaagos ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa paligid ng Malate, Taft Avenue at mga kalapit na lugar. Naglinis din po ang mga tauhan ng DPWH para matiyak na walang babara sa sistema ng pumping station. Ayon kay Dizon, kailangang magtulungan ng publiko at pamahalaan para masolusyonan ang problema sa basura. Kailangan nating disiplinahin, kailangan nating multahan. Pero kailangan ding pakita ng gobyerno na ginagawa niya yung part niya para ayusin itong problema sa basura at saka sa problema sa pagbaha. Diba? Kasi mas mabigat ang responsibilidad ng gobyerno kaysa sa responsibilidad ng tao. At mga kapatid, ngayong maulan, pahirapan ng pagko-commute. Kaya naman ng DOTR may alok na libreng sakay. Kabilang sa mga ruta po ng libreng sakay ay mula sa Quiapo papuntang Fairview, Quiapo pa Welcome Rotonda, kasama rin ang Divisoria, Pacubao at Divisoria papuntang Monumento. May libreng sakay din mula Calentong papuntang Pasig, Marikina, Pacubao, Loton papuntang Sucat at Pitex, Pasig Palengke papuntang Cainta Junction at Monumento papuntang Pitex. Nagsimula po ang libreng sakay kaninang alas 6 ng umaga at magtatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Sa Presinto 5, nang dahil daw sa pagiging sumbongero, binaril ng security guard ang katrabaho niyang machine operator sa isang pabrika sa Valenzuela.
Ang kinahinatnan ng kanilang alitan nasa Express Report ni Carol De Asa. Nagkalat ang dugong ito sa sahig ng isang pabrika sa barangay Lawang Bato, Valenzuela City. Binaril kasi ng isang security guard ang katrabaho niyang machine operator. Sa investigasyon, nagse-cellphone ang biktima nang lapitan siya ng suspect. Saka biglang pinagbababaril. Ang ating biktima naman po ay nakatakbo at nakakuha po siya ng lamesa na kung saan ito yung ginamit niyang pang-cover sa kanyang sarili. Nagkaroon po ng scaffold, nagkaroon po ng pambuno hanggang sa maagaw po niya yung baril na gamit ng ating suspect. At sa tulong po ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nakuha po, na-recover yung baril at na-pacify po sila. Ayon sa mga pulis, nag-ugat ang pamamaril sa pagsusumbong umano ng biktima laban sa sospek sa pinapasukan nilang kumpanya. Meron na silang dating alitan nitong victim. Ang ating biktima ay sinusumbong ang gawain nitong suspect na kapag naka-duty siya bilang gwardiya ay nakainom siya. Sinusumbong siya sa management. Agad namang rumesponde ang mga pulis sa insidente. Naaresto ang 49 anyos na sospek. Na-recover sa kanya ang ginamit na baril na napag-anamang hindi niya pagmamayari. Nakarehistro raw ito sa security agency. Kulong siya ngayon at nahaharap sa reklamong frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakalabas na rin sa ospital ang biktima at nagpapagaling na. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5! Posibleng ipakansela ang mga pasaporte ni na Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Yan po'y matapos tawaging suspicious o kahinahinala ng ombudsman ang napakahabang bakasyon ng dalawa. Na-extend sa ikalawang pagkakataon ng medical leave ni Legarda. Tatagal po ito hanggang ngayong araw. Si Leviste naman nag-file po ng 2 buwang leave para maglibot sa iba't ibang bansa. Pinuna din ng ombudsman ang extended travel ng mag-ina. Kasabay kasi nito ang investigasyon para po sa reklamong plunder at graft kaugnay sa 10 bilyong dolyar o 10 bilyong pisong solar projects. Hindi rin daw isinasantabi ng ombudsman ang posibilidad na nag-a-apply na ng asylum ang mag-ina sa Pransya. Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No, yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda at Congressman Leon Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. Bumuelta naman po si Legarda sa mga akusasyon ng ombudsman na anyay walang basihan. Hindi niya raw hahayaang madungisa ng malinis niyang record sa serbisyo publiko. Iginit din ni Legarda na wala siyang ginawang anumang paglabag sa batas. Naniniwala raw siyang lalabas din ang katotohanan. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik pa rin po yan ng Frontline Express. Higit 300 pamilya ang inilika sa San Simon sa Pampanga dahil pa rin po yan sa matinding baha na dulot ng habagat. At live mula sa Pampanga, may Express Report si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon ng mga evacuees natin dyan sa Pampanga? Sharina, nangangamba ngayon ang mga bakwits sa mga naiwan nilang bahay at gamit mula ng maranasan ding pagbaha sa San Simon, Pampanga. Maya't maya pa rin daw kasi ang malalakas na ulan. Kanya-kanya ng pwesto ang higit 50 pamilyang bakwit dito sa evacuation center sa Santa Monica Elementary School. Kabilang sila sa higit 300 pamilya sa bayan ng San Simon, Pampanga na kinilangang iwan ang mga bahay dahil sa bahang umabot hanggang dibdib. Ang pamilya ni Nanay Nida de la Cruz sama-samang lumikas kasama ang kanyang mga anak at mga apo nang mapansin na pataas na ng pataas ang tubig. Dahil taon-taon na itong
gulong nangyayari, kabisado na raw nila ang mga gamit na bibitbitin sa evacuation center. Sapat naman daw ang supply ng pagkain at tubig, pero aminado silang hindi sila komportable sa evacuation center. Ang pamilya naman nila Rosario de Guzman na may anak na PWD nahirapang lumikas. Sinuong nila ang baha nang umabot sa dibdib ang tubig. Wala rin silang naisalbang gamit. Hindi niya maiwasang maging emosyonal dahil 2 linggo na silang nasa evacuation center at hindi makapaghanap buhay. Narito ang pahayag ng mga evacuee. Siyempre po na kumakaban na po yung namin, yung naninervyos na po ako. Kaya po inano ko yung mga pamilya ko. Niyaya ko na pong lumikas na po dito. Nakiusap po kami kay Kapitan. Ang naligtas lang po talaga namin mga damit. Damit na lang po talagang nakuha namin. Wala na po kaming gamit na iba nakuha. Nadamay na po lahat ng tubig. Samantala sa Apalit, tila in-enjoy na lang ng mga residente ang matinding baha. Nagmistulang resort ang bahagi ng bypass road sa Barangay Baluklok. Masayang nagsipagligo ang ilang dumayo sa lugar at nagpiknik pa. Hapon maraw ng saglit dito sa San Simon kaya umasa ang mga evacuee na makakabalik na sila sa kanilang mga bahay. Pero tila matatagalan pa yan dahil kagabi at nitong madaling araw at ngayon lang umuulan na naman ng malakas at posibleng tumaas palalo ang baha. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo. Maraming salamat. Yan nga po ang Express Report ng ating News 5 correspondent Dave Abuel. Natuloy po sa pagbabalita kahit kaarawan ngayong araw. Maligayang kaarawan, Dave. Halos 3 linggo nang iniinda ng mga residente sa Concepcion Subdivision sa Baliwag, Bulacan ang matinding baha sa kanilang lugar. Pinalala pa yan ng walang tigil na pag-ulan ngayong araw. At live mula po sa Baliwag, Bulacan, may Express Report ang ating mobile journo Daniel Dayaw. Daniel, kamusta ang baha dyan? Mataas pa rin ba? Concepcion Subdivision sa Baliwag, Bulacan dahil yan sa patuloy na pag-ulan. Daing ng mga residente sa Concepcion Subdivision ang magta-3 linggo ng baha. Kaya naman apektado na ang kanilang kabuhay. Tuturing dahilan ng mga residente dito ay ang mula sa ibang barangay papuntang irrigation. Isama na rin daw ang aberyang dulot ng mga basura na nagbabara sa kanal. Si Nanay Esmeralda, hindi pasukin ang kanilang bahay. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Hindi na namin binibilang yung araw. Kasi nga, ang focus namin yung kung paano mo yun ba ilalabas yung tubig. Po, sanay na rin naman po kami. Kaya ang ano ko lang kasi kapag pinabayaan namin hindi makapaglimas, mas lalo po siyang tataas. Dito po kahit pa paano mabawas-bawasan ba. Gamat sanay na raw tuwing malakas ang ulan, nananawagan ang mga residente na control system. Heto, pakinggan natin. Marausan to Concepcion Subdivision, palagi na lang kami binabaha dito. 3 linggo na po kami baha nito. Samantala, baha na rin ang ilang kalsada sa Marilao. Base yan sa monitoring ng Marilao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang hita na ang Don Arco. Nasa red alert na rin ang water level ng Lambakin River. Kahit baha, marami pa rin sa mga residente dito sa Concepcion Subdivision ang nananatili ay available naman daw ang Concepcion Elementary School. Maraming salamat. Yan nga pong ulat ng ating mobile journal, Daniel Dayaw. Sa iba pang balita, sinampahan po ng reklamo ng Department of Justice o DOJ si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Kaugnay pa rin po yan ng umano'y sexual assault at acts of lasciviousness sa 2 babaeng pulis na nagsilbing security personnel ni Teodoro. Nanindigan naman ang kampo ni Teodoro na inosente ang kongresista. Handa rin daw pong humarap sa legal proceedings ang kongresista para lumabas ang katotohanan.
Una nang kinwestiyon ng kampo ni Teodoro ang resolusyong nagbibigay daan sa pagsasampa ng kaso. Susunod, hiling ng mga abogado ni VP Sara Duterte na oral arguments para sa kaso niyang grave threats, pinagbigyan ng korte. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik po yan ng Frontline Express. Nag-uumpisa na pong tumaas ang tubig sa ilang lugar sa Quezon City. Para sa update na sa Rojas District, ang ating video lante na si Joan Alatiit. Joan, kumusta? Anong sitwasyon dyan ngayon? So, nandito nga tayo sa barangay Rojas District sa Metro City. Kung saan, kaninang madaling araw, alas 3 ng umaga, ay nakaranas sila ng pagtaas ng tubig ng baha. At siya, pakikita ko sa inyo, yung mga tao ngayon dito naglilinis dahil nga lumubog hanggang second floor ang kanilang bahay. Hindi lagpas tao, lagpas bahay. Ito siya, ngayon naglilinis na sila, sinasabayan nila yung tubig na bumababa para hindi sila maiwan sa mga naglilinis sila na dinala ng tubig baha ng mga basura. Katulad nito, yan siya. Kausapin natin si Denver. Kuya Denver, ano yung sitwasyon nyo kaninang umaga rito? Sir, lagi baha po sir dito pagka kanilang umaga po mataas. At saka, kumbaga po, yung baha dito, 3 beses o minsan higit pa pagka bumabaha po talaga. Opo, pagka malakas pang ulan po dito, basta lalo't tag-ulan po. Kaya po yung mga tao po dito, sanay po dito sa lugar na to, laging binaba. Kung since po talagang taga dito. Ang masakit lang po dito, ganito na, dekada na po lagi yung baha dito. Ang wala namang kaming nakikitang solusyon para gawin ng gobyerno, ano bang pwedeng gawin dito sa mga basura at pagbalagi dito sa atin. Thank you, Kuya Denver. So, ngayon nga, umupa na yung baha dito sa Barangay Rojas District. Ang sitwasyon ngayon dito, Cha, naiwan yung mga tambak ng basura at mga putik na dala ng tubig baha na galing dito sa kabilang side. Nandyan yung creek. So ngayon, puspusan ang paglilinis ng mga residente dito sa Barangay Rojas District para luminis na yung kanilang bahay. At ang problema nila ngayon, mamaya pagka umulan na naman ng malakas, maglilinis na naman sila at mag-evacuate na naman sila sa mga paaralan kung saan man sila pwedeng pumunta. At may mga second floor din naman. At ang maganda rito siya, yung mga residente rito ay nagtutulungan. Pagka wala kang second floor, naakap nila yung kanilang mga kapitbahay para pumunta sa mga bahay na may mga second floor. At yan muna ang latest dito. Ako po ang inyong vigilante, Joan Alatiit, News 5. Yes, Joan, tanong lang, yung bang baha dati dyan, maituturing nating mas mataas kumpara ng mga nakaraang taon? Dito, sa lugar nila, pag dumating na yung tag-ulan, panahon ng habagat, lalo na pag magbagyo, lagi silang binabaha. Kumbaga normal na sa kanilang pamumuhay, kasama na sa kanilang pang-araw-araw na gawain to pagdating ng tag-ulan. Yun nga lang, ang masakit, 3 beses sila naglilinis araw-araw pagka bumaha. Halimbawa, naglilinis sila ngayon ng umaga dahil bumaha na madaling araw. So ngayon, nakikita mo yung sitwasyon, malinis. Pero mamayang tanghali o mamayang gabi, pag tumaas na naman yung putik at yung tubig, ayan na naman yung basura at putik. Kaya nakakapagod na daw sa mga residente dito na naglilinis sila araw-araw, 3 beses ang araw pagka tumataas ang tubig baha at umaapaw ang creek dito sa kabilang side na to. Maraming salamat. Yan nga po ang ating vigilante Joan Alatiit live dyan sa Quezon City. Pinagbigyan po ng korte ang hiling na oral arguments ng kampo ng Vice-Presidente para sa kasong grave threats. Itinakda ito ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sa August 20. Nais po ng kampo ni VP Sara Duterte na talakayin sa korte ang kanilang naunang kahilingan na ibasura na ang kaso. Kinailangan daw linawin kung maaari bang kasuhan at litisin sa kasong kriminal ang isang impeachable official.
Justice Department ang nagkaso laban po sa Vice Presidente. Iginiit nito noon na hindi pinagbabawalan ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa Vice. Nag-ugat nga ito sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay First Lady Liza Araneta Marcos at sa dating House Speaker. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Express. Abangan po mga balita sa hapon mamayang 3:15 ng hapon. Ako pa rin po, si Zarina Guevara. Susunod na ang Face to Face with Ate Corinne.